i-share ko sa inyo ang step-by-step tutorial kung paano kayo makapag-apply ng SSS Disability Benefits through online at ano yung mga dapat nyong malaman dito at ano ang mga requirements. So kung kayo ay bago dito sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa ating mga informative at updated na mga video. So ngayon, dapat may SSS account na kayo para makapag-login kayo dito. Dito, lagay nyo lang yung user ID at saka password ninyo, then click sign in. Ayan, nakapag-sign in na tayo. Dito, click lang natin to. Then, makikita na agad natin yung benefits. Click lang natin yung benefits. Then, click lang natin tong disability claim. Dito, makikita nyo na agad yung contact information ninyo. So, dapat yan lahat is updated. Para malaman ninyo kung anong update dito sa inyong disability claim application. So, take note guys na kailangan na may disbursement account na kayong nakahanda na naka-enroll sa inyong DAEM para makapag-proceed kayo dito. Dahil pag once na wala yung disbursement account na naka-enroll, so hindi kayo makapag-proceed dito. So, para sa complete list of documentary requirements, click lang natin to. Ito na yung mga complete requirements na kailangan ipasa nyo kay SSS pag mag-apply kayo ng disability benefits. So, kailangan may medical certificate kayo. Then, kailangan din ng mga supporting documents. So, ito naman yung mga supporting documents na kailangan yung ipasa. So, hindi lahat yan guys ipapasa ninyo. Depende yan kung ano yung sakit ninyo. So, tulad dito, kung halimbawa kayo ay may diabetes o may diabetes mellitus na kayo, so, ang kailangan naman sa inyo na ipasa nyo dito sa supporting documents is the recent and serial FBS result taken during the last 2 years before the date of filing. Kailangan din ng hospital abstract or discharge summary if na-confined. Ganon din sa may cataract operation. Ayan. So, qualified din kayo dito. May kidney disease. Kung may cancer kayo, pwede din. Mental illness, Parkinson disease. Sa Parkinson's disease naman, so, kailangan nyo ng medical certificate. Then, meron din ditong pulmonary disease or removal of organ. So guys, hindi ibig sabihin na wala yun dito yung sakit ninyo is hindi na kayo pwedeng makapag-apply ng disability benefit. So depende pa rin yan sa mga sakit or halimbawa na disgrasya kayo, naputulan kayo ng mga paa, so qualified pa rin yun. So ito lang yung mga kadalasang mga sakit na nakapag-apply ng disability. Take note dito, all supporting medical records must be certified through copy at electronically used with or without signature of issuing officials. Then, kung kayo ay nasa ibang bansa, so pwede pa rin kayong makapag-apply. So, kailangan lang na naka-English translation at hindi din naka-required na certified through copy. Then, the medical specialist may require additional medical records or documents to be submitted depending on the nature of illness. Pwede kayo makapag-apply ng benefits kay SSS. I-evaluate kayo ni SSS kung anong klaseng benefits ba yung ibibigay, kung anong benefits yung pwede sa inyo. Dahil yung iba is doon sila qualified sa sickness benefits, hindi sa disability benefits. So, meron tayong merong partial at mayroong total. Merong lump sum at merong pension. So, ito yung mga important reminders guys. Dapat updated yung contact information ninyo. Then, may disbursement account na kayo dahil dyan ipapasok ni SSS yung pera or benefits na makukuha ninyo. Then, last is
if applicable, sa may mga loan na mga balance pa. Halimbawa, may salary loan or calamity loan kayo. So, kung malaki na yung penalty nito, mag-apply muna kayo ng condonation loan. So, bakit kailangan yung mag-apply muna ng condonation loan? So, para matanggal yung penalty. Pag once na matanggal ng penalty, so mas maliit na lang yung inyong loan. And then, pag once na maliit na yung loan ninyo, so i-deduct na nila yung benefits na disability benefits ninyo na makukuha sa inyong condonation loan. Kung kaya, again, pag once na kayo ay may mga penalty na ng mga loan tulad ng mga short-term loan, calamity loan, salary loan, mag-apply muna kayo ng condonation loan para matanggal ang penalty at sa kanila i-deduct sa inyong perang makukuha sa disability claim yung condonation loan ninyo. Then, if hindi naman ito applicable sa inyo, so wala na yan. Next, dito, click lang natin tong my box. Then, click proceed. Dito, lagay nyo lang yung license number of attending physician. So, kung ang physician ninyo or doctor ninyo is nasa abroad, so click nyo lang tong my box. Para automatic ito na yung number ng physician ng doktor ninyo sa abroad. Uncheck natin. So, paano naman kung yung doktor ninyo is nasa Pilipinas? So, doon sa inyong medical certificate, may license number ng inyong doktor doon. So, ilagay nyo lang yung number niya dito. Next is the preferred disbursement account. So, ito yung sinasabi ko na kailangan na may active na disbursement account sa inyong SSS account para makapag-proceed kayo dito dahil dito ihulog ni SSS ang pera na makuha ninyo. Then, after nyan, click nyo na itong submit. So, dito, kailangan na natin mag-attach ng documentary requirements. So, click lang natin itong choose file. Click natin yung choose file. Then, click files. Dito, hanapin nyo yung inyong pinicturan na medical certificate. So, dapat yung pagka-picture ng medical certificate ninyo is klarong-klaro, hindi malabo para 100% na ma-approve kayo kay SSS. So, halimbawa, ito na yung ating medical certificate. Click lang natin yan. Ayan, na-attach na natin yung medical certificate natin. Again, dapat maganda or klarong-klaro ang pagka-picture para 100% kayo ma-approve dito. Next naman is the supporting medical documents. So, kanina nakita nyo naman yung mga supporting documents pag ano yung mga sakit ninyo. Pero kung iba naman yung mga sakit ninyo, so kung anong available na mga documentary requirements na hawak ninyo, so isali nyo na din yan pag submit dito. So, click natin yung choose file. Click files. Dito naman, hanapin natin yung picture ng ating supporting documents. Click natin yan. Ayan. So, guys, na-attach na natin din yung ating supporting medical documents. So, paano naman kung halimbawa, tatlong picture or dalawang picture yung isa-submit nyo dito sa supporting medical documents. So, ang gagawin nyo lang, kailangan nyong mag-convert ng PDF file. Pag-iisahin nyo yung tatlong picture or dalawang picture, kung ilang picture man yan, into PDF file. So, meron akong tutorial niyan guys. I-search nyo lang sa YouTube. PDF Jubes Vlog. Lalabas na dyan yung tutorial ko kung paano kayo makapag-convert ng PDF file. So, ayan, na-attach na natin yung medical certificate at supporting medical documents. After nyan, click na natin tong my box. Pag may check na yan, okay na yan, click nyo na itong I certify and submit. So, pagka-submit ninyo, may lalabas na dyan na you have successfully submitted your
disability benefit claim application through online. Then, makakatanggap kayo ng isang email na galing kay SSS na natanggap nila yung application ninyo. Then, yung pangalawang email ang inyong hihintayin dahil yung pangalawang email ni SSS sa inyo is doon nyo na malaman kung kayo is approved or rejected. So, pag once na kayo ay approved, so maghintay lamang kayo ng 1 to 2 weeks na papasok na yung pera sa inyong disbursement account. So, nakadepende din yan guys sa inyong total number of contribution kung kayo ba ay magiging pension or kaya lump sum. Then, pag once naman ito ay rejected, so maghihingi pa si SSS ng another documentary requirements or kaya sasabihin nila na hindi klaro yung pagka-picture ng inyong sinubmit na mga requirements. So, sasabihin nila doon mismo sa pangalawang email kung anong mga reasons kung bakit nga ba rejected yung pag-apply nyo dito. So, ganun lang guys kung paano kayo makapag-apply dito sa inyong SSS disability claim. So, kung kayo ay bago dito sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative at updated na mga videos ko. Thank you for watching!